Matalim ang titig ni Lilian sa bagay na nasa dulo ng lamesa. Mabilis siyang umikot at umamba para kunin ito. Ngunit hindi niya napansin ang basa na basahan na nasa sahig. Naapakan niya ito kaya naman aksidente siyang nag-slide. Mabuti na lang at mabilis ang reflexes niya. Kaya naman, nakahawak siya agad sa gilid ng lamesa. "Honey, I'm home." Agad naman na lumingon siya bago maayos na tumayo na para bang walang nangyari. Kinuha niya pa ang basahan at kunwaring may pinupunasan. "Hey hon, I didn't know na maaga kang uuwi." Awkward siyang tumayo ng maayos bago ikinalma ang sarili. Pinunasan niya ang tumutulong pawis sa noo bagong nginitian ng matamis ng asawa. "I already cooked for our dinner." Sweet na ani niya bago pa kumindat. "Really? Panigurado masarap na naman yan. Luto ba naman ng napakaganda kong asawa?" Siya si Lilian Ventura. 2 taon na rin simula nang ikasal siya sa lalaking kauna-unahang nagpatibok ng kanyang puso. At nang makilala niya ang asawang si Austin Ventura, tinalikuran niya ang naging buhay niya sa nakaraan. Her past life was messy. Kada oras delikado, kada galaw may banta. Kaya naman pinili niyang ilihim ito sa asawa. Hindi dahil sa takot na husgahan siya nito, kundi dahil takot siyang hilahin ng payapa at marangyan itong mundo sa nakaraan niyang buhay. "So how's everything?" Pangangamusta niya sa asawa nang sa wakas, magsalo na sila ng pagkain sa hapag. "Great. Simula talaga na maging asawa kita. Sunod-sunod na ang swerte ko. You are my lucky charm, honey. I love you so much." Napangiti si Lilian. Ito rin ang dahilan kung bakit mas gusto niya nalang ilihim ang nakaraan niya dito. Payapa ang buhay nila ngayon. Tahimik. Aminin man niya o hindi, mas nakakatulog na siya ngayon ng mas mahimbing kumpara noon kasi lagi siyang nasa misyon. At higit sa lahat, mahal na mahal niya si Austin. Gagawin niya ang lahat para protektahan ang pagmamahalan nilang dalawa at ang kapayapaan na hatid nito sa kanya. "Nga pala, hon, may grand year-end party kami sa kumpanya sa isang araw. I want you to be my date. Ipinahanda ko na rin ang gowns at salons na mag-aasikaso sa'yo para hindi mo na problemahin." Napataas ang kilay ni Lilian. Ang sipag mo naman magplano. What if gusto kong ako yung pumili ng gown na susuotin ko? Tumawa si Austin. "Kilala kita, hon. Alam kong wala kang hilig sa shopping. Kaya ako na nag-asikaso." Napailing si Lilian, pero hindi niya napigilang mapangiti. Totoo naman, hindi siya mahilig sa ganitong bagay. Kaya hinayaan niya na lang ang kanyang asawa. Abala si Lilian sa harap ng salamin habang inaayos ng makeup artist ang kanyang buhok. Makinis at maingat na isinuklay ang kanyang mahaba at medyo may kakapalang buhok. Saka ito inayos sa isang eleganteng pagkakatali. Hinayaan naman ng hairstylist na may ilang malalambot na hiblang dumampi sa kanyang muka. Suot niya ang isang pulang gown na bumagay sa kanyang maputing kutis. May malalim na likod at hapit sa kanyang katawan. Nagpapakita ng kanyang pambihirang alindog. Napangiti siya ng mahina. Hindi niya akalaing masasanay siya sa ganitong buhay. Ang pagiging asawa ng isang mayamang negosyante, ang pagiging bahagi ng mga sosyal na pagtitipon, at ang pagiging malayo sa delikadong buhay na dati niyang ginagalawan. "Hon, ang ganda mo." Bulong ni Austin nang lumapit ito sa kanya. Napatingin siya sa asawa na nakasuot na itim na tuxedo. Matikas at lalong gumwapo sa kanyang paningin. Tila bumalik ang lahat ng dahilan kung bakit niya pinili ang tahimik na buhay na ito. "Ready?" Tanong ni Austin sabay abot ng kamay niya. Ngumiti siya at hinawakan to. Of course. Nang makarating sila sa engrandeng hotel, kung saan gaganapin ang party, agad silang sinalubong ng malalakas na tunog ng orkestra. Halakhakan ng mga panauhin
at ang kaaya-ayang halimuyak ng mamahaling alak at pagkain. Puno ng mga kilalang negosyante, politiko at personalidad ang loob ng ballroom. Ang kisa may puno ng kumikislap na chandelier, habang bawat mesa ay may centerpiece ng pulang rosas. Habang papasok, ramdam ni Lilian ang matang nakatuon sa kanila, lalo na sa kanya. Marami pa rin ang hindi sanay na makita si Austin na may kasamang asawa, lalo na't hindi siya kabilang sa mundo ng mga mayayaman. Ngunit sa 2 taon ng kanilang pagsasama, nasanay na siya sa ganitong atensyon. Lumapit sa kanila ang ilang kasamahan ni Austin. Isa-isa itong pinakilala sa kanya habang masigla silang nakikipag-usap. Maya-maya, nagpaalam siya. "Excuse me, pupunta lang ako ng restroom." Hinalikan siya ni Austin sa noo. "Alright hon, balik agad." Tumango siya at naglakad palayo. Habang naglalakad, napansin niyang unti-unting lumalalim ang kanyang paghinga. Hindi niya mawari kung bakit biglang bumigat ang pakiramdam niya. Para bang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. At doon niya ito nakita. Isang lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Matangkad, nakasuot na itim na tuxedo, at tahimik na nakamasid sa kanya. Hindi siya nagpakita ng anumang emosyon, pero sapat na ang paraan ng pagkakatitig nito upang maramdaman niyang may mali. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Hindi maaari. Dumiretso siya sa restroom, pumasok sa isang cubicle, at isinara ito. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Huminga siya ng malalim, pero hindi niya mapigilang magtanong sa sarili. Bakit siya nandito? Matagal na mula nang tinalikuran niya ang buhay bilang isang espiya. Dapat patay na ang kanyang dating pagkatao. Nang lumabas siya sa cubicle upang maghilamos, tinignan niya ang sarili sa salamin. Isang mahinang katok ang pumunit sa katahimikan. Kasunod nito ay ang isang pamilyar na tinig. "Lilian, o dapat pang tawagin kitang Shadow?" Nanigas ang buong katawan niya. Muli niyang tinignan ang sarili sa salamin. Sinisiguradong hindi siya mukhang nag-aalala. Ngunit sa loob-loob niya, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nagpatuloy ang boses sa labas ng pinto. "Alam kong naririnig mo ako. Huwag mo kong piliting pasukin ka dyan. Dahil alam mong kaya ko." Napakuyom siya ng palad bago marahang lumapit sa pinto. Inunlock niya ito at dahan-dahang binuksan. Sa kanyang harapan ay isang matipunong lalaki na may matulis na panga. Kulay abo ang mga mata at may pilat sa kanyang kanang kilay. Hindi nagbago ang kanyang itsura. Si Marcos, ang dating kasamahan niya sa isang organisasyong matagal niya nang tinakasan. "Matagal na kitang hinahanap," sabi nito sa mababang boses. "Ha? Mali ka yata ng taong hinahanap?" Malamig niyang sagot, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang walang saysay ang kanyang pagtanggi. Napangisi si Marcos. "Alam kong ikaw pa rin yan. Di ka nagbago." Pinilit niyang dumaan sa gilid nito, pero bago pa siya makalagpas, mabilis itong hinawakan ng kanyang braso. "Bumalik ka na sa amin. Hindi ka ligtas dito, alam mo yan." Pabulong nitong sabi. Napangiti siya, isang mapanganib na ngiti. Marahan niyang binawi ang braso. "Ligtas ako kung wala ka dito. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na, bago pa ako mawala ng pasensya." Saglit na natahimik si Marcos. Tila pinag-aaralan ng bawat galaw niya. Pagkatapos ngumiti ito ng bahagya at lumayo. "Mag-ingat ka, Lilian. Hindi lang ako naghahanap sa'yo." At saka ito tuluyang nawala sa dami ng tao. Naiwan siyang nakatayo sa hallway, malamig ang pakiramdam. Sa ilang taon niyang pagiging tahimik at payapa, ngayong gabi lang siya muli nakaramdam ng takot. Hindi para sa kanya kundi para sa kanyang asawa. Mas lumalim ang gabi, pero hindi na mawala ang pakiramdam ni Lilian
na may nagmamasid sa kanya. Nakikipag-usap si Austin sa isang grupo ng mga negosyante habang hawak ang baso ng mamahaling alak. May halong pag-aalala ang kanyang mga mata nang lingunin siya nito. Sigurado ka bang okay ka lang, Han? Bulong nito, inilapit ang labis sa kanyang tenga. Ngumiti siya ng matamis at marahang hinaplos ang braso ng asawa. Oo naman, sagot niya pero sa loob-loob, hindi siya mapakali. Nagpalingalinga siya sa paligid habang kunwari iniinom ang champagne na hawak niya. Isa-isang nilingon ang mga bisita sa paligid. Mga lalaki na kasuot ng mamahaling tuxedo, mga babaeng nakabihis ng magagara at kumikinang na gown. Mga grupo ng mayayamang negosyante at politiko na masayang nag-uusap. Sa unang tingin, isa itong perpektong selebrasyon. Pero may mga detalye siyang hindi may pagsawalang bahala. Sa kaliwang bahagi ng ballroom, malapit sa buffet table, may dalawang lalaki nakatayo nang hindi nag-uusap. Pareho silang nakaitim na suit, pero hindi tulad ng ibang panauhin. Hindi sila nag-e-enjoy sa party. Hindi sila kumakain. Hindi sila nakikipag-usap. At hindi rin sila tumatawa. Imbes, tahimik silang nakamasid sa mga bisita at paminsan-minsan parang may binubulong sa kani-kanilang kausap. Sa kanang bahagi, malapit sa bar, may isang babaeng naka-green gown na tila hindi bagay sa engranding lugar na ito. Maya-maya ibinalik niya ang tingin sa mga taong nakamasid lang. Naningkit ang kanyang mga mata na makita ang earpiece sa tenga ng mga ito. Muli niya ibinalik ang tingin sa babaeng naka-green gown. Masyado itong simple kumpara sa suot ng ibang bisita. Pero ang mas napansin ni Lilian ay ang paraan ng paggalaw nito. Hindi natural, parang masyadong maingat. Nakatagilid sa crowd at mukhang palagi may binabantayan. Lalong tumindi ang kutob ni Lilian. Dahan-dahan siyang lumayo kay Austin. Kunwari ay naglakad lang upang kumuha ng inumin sa bar. Pero sa bawat akbang niya, patuloy niyang sinusuri ang paligid. Sa dulo ng ballroom malapit sa fire exit, may isang lalaki nag-iisa. Mas bata ito kesa sa ibang panauhin, pero halatang hindi ito narito para magsaya. Ang kanyang suit ay bahagyang lukot, at bagamat may hawak siyang baso ng alak, hindi niya ito iniinom. Imbes, palaging abala mga mata nito na lumilibot sa paligid. Tila may hinahanap. Lihim na napakuyom ng kamao si Lilian. Hindi ito coincidence lang. Maraming kahina-hinalang presensya sa gabing ito. Mabilis siyang nagdesisyon. Kailangan niyang makumpirma kung totoo ang kanyang hinala. Naglakad siya papunta sa buffet table, kung saan nakapwesto ang dalawang lalaking kanina pa niya minamanmanan. Kumuha siya ng isang baso ng wine, kunwari ay abala sa pagpili ng pagkain. Ngunit habang ginagawa yon, pasimpleng pinakiramdaman niya ang presensya ng mga ito. Ramdam niya ang malamig na titig ng isa sa kanila. Pasimpleng lumapit siya ng bahagya sa lalaking nasa kaliwa, pagkatapos ay kunwaring natapilok. Dahan-dahan siyang bumangga sa lalaki at halos matapon ng wine sa kanyang kamay. Oh my God! Sorry! Sabi niya at kunwaring nahihiya. Mabilis siya nitong tinulungan. Pero sa ilang segundong yun, na nagdikit ang kanilang balat, may napansin siya. May kalyo ang palad nito. Hindi tulad ng isang ordinaryo negosyante na sanay sa opisina. Ang kamay ng lalaking nito ay matigas at batak sa training. Para bang isang sundalo. O mas malala, isang trained operative. Napangiti siya kahit pa sa loob-loob niya, tumitindi na ang kanyang pangamba. It's okay, ma'am. Mababakas ang formalidad sa boses nito. Ngunit walang bakas ng pagiging galante o kaswal na tono na madalas marinig sa ganitong klaseng pagtitipon. Dahan-dahan siyang umatras at ngumiti.
Thank you. Matapos yun, naglakad siya palayo at bumalik sa tabi ni Austin. Pero ramdam niyang hindi na siya tinitigilan ng mga lalaki sa buffet table. Mas lumala ang kanyang hinala. Ang tanong na gumugulo sa kanyang isip, sino ang target nila? Siya ba o si Austin? Han, sigurado ka ba talagang okay ka lang? Tanong muli ng asawa niya habang hawak ang kanyang kamay. Muling bumalik ang atensyon niya sa asawa. Nakangiti ito sa kanya, pero bakas sa mata nito ang pag-aalala. Pinilit niyang umiti at tumango. Baka kailangan ko lang ng sariwang hangin. Pupunta lang ako ng terrace, ha? Hindi na ito nagtanong pa at hinayaan siyang umalis. Paglabas niya sa terrace, huminga siya ng malalim at hinayaan ang malamig na simoy ng hangin na bumalot sa kanya. Pero hindi pa siya nakakalahating minuto doon nang biglang may lumapit sa kanya. Si Marcos. Nakatayo ito ilang di pang layo sa kanya. Suot pa rin ang formal na taksido, pero sa kabila ng formal na pananamit, alam niyang hindi ito dumalo bilang isang bisita. Nasa misyon ito. Alam ko nakita mo na sila. Nanlamig ang mga kamay ni Lilian, pero hindi niya pinahalata. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ko alam kung sino yung tinutukoy mo. Sila, mga taong pinadala para sa'yo. Napatingin siya muli sa loob. Saka lang niya napansin na mas dumami ang kahinahinalang presensya. Ang dalawang lalaking malapit sa buffet table, umalis na sa pwesto nila, at ngayon, tahimik na nagmamasid mula sa ibang bahagi ng silid. Ang babaeng naka-green na gown, lumapit sa isang mas magandang posisyon kung saan siya makikita ng husto, at ang lalaking malapit sa fire exit, wala na ito sa pwesto. Tingin mo ba, makakatakas ka sa nakaraan mong basta-basta? Ha? Pagpapatuloy ni Marcos. Alam mo kung sino mga taong yun, di ba? Hindi lang ako naghahanap sa'yo. Kung gusto nila ako makita, ba't di nila ako lapitan? Aniya. Matalim ang titig ni Marcos. May nagbebenta ng impormasyon tungkol sa'yo sa black market. Isa ka ng malaking target. Nanuyo ang lalamunan ni Lilian. Kung totoo ang sinasabi ni Marcos, hindi lang siya nasa panganib pati si Austin. Mabilis siyang nagdesisyon. Hindi siya pwedeng manatili dito. Kailangan niya makuha si Austin at umalis na bago mahuli ang lahat. Good luck. Dagdag ni Marcos sa katumalikod. Pero tandaan mo, Lilian, hindi na ito laro. Kung mahuli ka nila, hindi ka na makakabalik sa tahimik mong buhay. Hindi na siya sumagot pa. Mabilis na bumalik si Lilian sa ballroom. Pero sinigurado niyang hindi siya magmumukhang nagmamadali. Kailangan niyang manatiling kalmado. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahit ano kay Austin. Ayaw niyang magduda ito. Hindi ngayon. Sa kanyang pagpasok, ramdam niya ang titig na nakasunod sa kanya. Hindi lang mula kay Marcos kundi mula rin sa mga taong alam niyang hindi ordinaryong bisita. Ngayong may idea na siya kung anong nangyayari, mas naging malinaw sa kanya ang kilos ng mga ito. Sa kanyang paningin, ang party ay unti-unti nang nagiging isang death trap. Malayo pa lang nakita niya si Austin, abala sa pakikipag-usap sa isang matandang negosyante. Bahagya siyang umiti at nilapitan to. Hinawakan ang braso upang ipaalam ang kanyang presensya. Han, may gusto sana ako sabihin sa'yo. Bulong niya. Lumingon si Austin sa kanya. Bakas pa rin ang saya ng mukha nito. Oh, ano yun? Baka pwede tayong umalis na mas maaga. Hindi maganda yung pakiramdam ko eh. Mabilis siyang hinawakan ni Austin. Inilapat ang palad dito sa kanyang liig at noo. Halatang nag-aalala. Masama pa pakiramdam mo? Gusto mo bandaling kita sa ospital? Umiling siya. Hindi naman ganun kagrabe, pero mas gusto ko sana magpahinga sa bahay. Napatingin si Austin sa paligid. Waring iniisip kung paano siya makakaalis ng hindi mukhang bastos sa mga kasama. Pero sa huli tumango ito. Sige Han,
Magpapaalam lang ako sandali tapos aalis na tayo. Thank you. Nginitian niya ito ngunit sa loob-loob niya, iniisip niya kung paano sila makakaligtas. Dahil alam niyang ilang minuto lang ang lilipas magkakagulo na ang lahat. Kailangan nila makalabas nang hindi niya pinapakita kung ano talaga ang kakayahan niya. Habang inaayos ni Austin ang kanilang pag-alis, lihim na sinuri ni Lilian ang paligid. Mas dumapit na ang dalawang lalaking kanina lang ay nasa buffet table. Ang babaeng nasa bar tumayo na at kunwaring naglalakad patungo sa restroom. Pero sa totoo lang, alam niyang tinatansya lang siya nito. Lalo siyang nag-ingat. Han, tara na. Tawag ni Austin matapos makapagpaalam sa ilang kakilala. Inakbayan siya nito at iginiya patungo sa exit. Sa bawat takbang lalo siyang kinabahan. Alam niyang hindi siya basta makakalabas ng walang mangyayari. At hindi nga siya nagkamali. Sa paglapit nila sa main entrance, biglang sumulpot ang isa sa mga lalaking kanina niya paminamanmanan. May hawak itong baso ng champagne at kunwari hindi sinasadyang nabangga si Austin. Oh, sir, pasensya na. Natapon ang champagne sa manggas ng asawa niya. Lihim na napamura si Austin. Kita ang pagkairita sa muka. It's fine, it's fine. Anito, habang dinadampot ang panyo sa bulsa upang punasan ng basang damit. Lihim namang nanlisik ang mata ni Lilian sa lalaking bumangga sa kanila. Alam niyang sinadya ito, isang paraan para pigilan sila. Han, okay ka lang? Tanong ni Austin sa kanya na makita ang kanyang ekspresyon. I should be the one asking you. Are you okay? Tumango ito. Medyo basa lang pero ayos lang. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya pa ang isang lalaking lumapit. Alam niyang hindi na siya pwedeng maghintay pa. Kaya bago pa man may mangyaring masama, mabilis niyang hinatak si Austin at sinabing, tara na. Nagulat ang asawa niya sa biglaan niyang kilos. Pero hinayaan siyang pangunahan nito. Nasa likod pa rin nila ang lalaki may hawak na champagne, pero hindi ito nakagalaw agad. Pagdating nila sa labas, sinadya niyang dumaan sa gilid ng hotel imbis na sa harapan, kung saan nakapila ang mga sasakyan. Hindi siya pwedeng dumaan sa karaniwang ruta. Alam niyang may mga taong nag-aabang sa kanila. Ano ba nangyayari, Han? Tanong ni Austin halatang naguguluhan. Napakapit siya sa kamay nito. Please, sumunod ka na lang sa akin, okay? I'll explain everything once we're safe. Safe? Lilian, ano? Hindi niya na naituloy ang sasabihin. Nang biglang sumulpot ang lalaki na kaputing taksido mula sa anino ng gusali. Nanlaki ang mga mata ni Lilian. Run! Aniya. Hindi na nakapagtanong pa si Austin. Sa likas nitong instincts, agad itong hinawakan ng kamay ni Lilian at mabilis silang tumakbo, palayo. Narinig nilang sumigaw ang lalaking humarang sa kanila. Huwag niyong hayaan makatakas sila! Sa isang iglap, nagmadali silang lumiko sa madilim na iskinita sa gilid ng hotel. Alam ni Lilian na hindi nila pwedeng gamitin ang kanilang sasakyan. Masyadong delikado. At siguradong may nag-aabang sa parking area. Kailangan nilang mawala sa paningin ng mga humahabol sa kanila. Tingin mo ba? Kaya mo pa tumakbo sa gown mo? Nag-aalalang tanong ni Austin habang tumatakbo sila. Ngumiti siya ng bahagya. Trust me, hon. I've run in worse conditions. Sa likuran nila, rinig ang tunog ng mga paang mabilis na tumatakbo papalapit sa kanila. Hindi maaaring mahuli sila. Biglang nakakita si Lilian ng isang lumang hagdanan patungo sa itaas ng isang lumang gusali. Dito! Hinila niya pataas si Austin. Nang makarating sila sa ikalawang palapag ng gusali, sumilip siya pababa at nakita ang tatlong lalaki naghahanap sa kanila. Mabilis niyang tinakpan ang bibig ni Austin. Sinyalis na manatili itong tahimik. Mula sa taas, rinig nila ang pag-uusap ng mga humahabol sa kanila. Wala sila dito. Dapat di sila makaalis ng syudad. Matapos ang ilang minuto, unti-unting lumayo ang mga ito. Lilian, ano to? Hindi na siya nakaiwas. Hindi niya na to pwedeng itago. Huminga siya ng malalim. Han, I need you to trust me.
Of course, I trust you. But what the hell is going on? Napayuko siya. Saglit na nag-isip kung paano ipapaliwanag ang lahat. Alam niya hindi ito madaling tanggapin para kay Austin. Pero wala na siyang ibang pagpipilian. Matapos ang ilang sandali, tumingin siya sa mga mata ng asawa niya. There's something I haven't told you about my past. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Austin. Pero sa halip na magalit o magtanong ng mas marami, tumango ito. Okay, tell me everything. At doon niya napagtanto na wala nang atrasan to. Oras na para ilantad ang lihim na matagal niyang itinago. Nakatingin si Lilian kay Austin. Alam niyang kailangan niya nang sabihin ang totoo. Pero paano niya sisimulan? Paano niya ipapaliwanag na ang babaeng minahal nito at pinakasalan may madilim na nakaraan at isang nakaraan na maaaring maglagay sa kanilang buhay sa panganib sa kasalukuyan? Tumikim siya. Pilit na inaayos ang boses na tila hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Austin. Pero hindi siya nakapagsalita nang magsalita na ang asawa niya. Lilian, ano ba nangyayari? Halata sa boses nito ang pagod at pagkalito at sakit ng ulo. Sino ang mga yon? Bakit tayo hinahabol? At bakit parang alam mo mangyayari to? Sa tanong na yon, parang may pumiga sa dibdib ni Lilian. Alam niya nasasaktan si Austin. Alam niya may kasalanan siya dito. Huminga siya ng malalim at tumingin dito. I didn't want you to be involved. Kaya hindi ko sinabi sa'yo. Hindi mo sinabi sa akin? I am your husband, Lilian. Akala ko ba? Walang secret sa pagitan natin dalawa. Napayuko siya at di alam kung paano sasagot. Tignan mo tayo ngayon. Nakatakas tayo mula sa isang grupo ng lalaking gustong patayin tayo. Pero hindi ko man lang alam kung bakit. Ano bang ginawa mo noon, Lilian? At bakit sila naghahanap sa'yo? Napakagatlabi siya. Mas mahirap pala ito kaysa sa inaasahan niya. Hindi lang dahil sa delikadong sitwasyon nila, kundi dahil sa lungkot at galit na nasa mata ng asawa niya. Tumayo si Austin. Naglakad palayo at sumandal sa lumang pader ng gusali. Tumakbo sila para iligtas ang kanilang buhay pero ngayon, ramdam niyang may isa pang bagay na nalalagay sa panganib. Ang relasyon nilang dalawa. I was an assassin. Diretsong sabi ni Lilian. Kahit alam niyang maaari itong makasakit lalo kay Austin. Nakita niya na patingin ng asawa niya sa kanya. Hindi makapaniwala sa narinig. Anong ibig mo sabihin? Napalunok siya. Hindi niya na maikakaila. Sumagot na siya ng tuluyan. Dati akong espiya. Isa akong assassin. May grupo ako dati. Ang trabaho namin, patayin ang mga target na inuutos sa amin. Austin. Hindi ako ang babaeng iniisip mong ako. Tahimik ang sumunod na mga segundo. Para pang sumabog ang isang bomba sa pagitan nila. Muling tumawa si Austin pero hindi ito masaya. Halatang puno ito ng sakit. So lahat ng ito, ang buhay natin, ang pagkakakilala ko sa'yo, lahat yun kasinungalingan? Umiling si Lilian. No, Austin, hindi totoo yun. Yung pagmamahal ko sa'yo, that's true. What we have, our lives, totoo yun. Tinalikuran ko na yun para sa'yo, para sa atin. Kaya kung anong iniisip mo, alisin mo yun sa isip mo. Nagtaas ng kamay si Austin. Para pang pinipigilan siya lumapit. Pero hindi mo sinabi sa akin. Hindi mo sinabi kung sino ka talaga. At ngayon, bigla na lang tayong tinutugis sa mga taong hindi ko kilala? Dahil sa isang bagay na wala akong kaalam-alam? Totoo ang sinasabi nito kaya wala siyang masabi. At ngayon nasasaktan si Austin hindi lang dahil sa takot. Huminga ng malalim si Austin. Hinaplos sa muka at mukhang pilit pinoproseso ang lahat.
May pagkakataon ka naman, Lilian. May 2 taon ka para sabihin sa akin pero hindi mo ginawa. Hindi ko ginawa dahil gusto ko maging normal ang buhay natin. Hindi ko gusto madamay ka sa ganito. Napailing si Austin. Pero kahit ako man lang hindi mo sinabihan. Alam mo madadamay at madadamay ako. Lalo mo lang ako nilagay sa panganib, Lilian. Bakas ang pagkabigo sa mukha ni Austin. Si Austin, ang lalaki may tiwala sa kanya, palagi. Ngayon nagdududa na kung sino talaga siya. Tapos na ba yun? Tapos na ba talaga ang buhay mo bilang isang assassin? Tumitig siya sa asawa. Akala ko tapos na. Mahina niyang sagot. Pero kung may mga taong hinahanap pa rin ako, hindi ko alam. Hindi ko na alam. Halatang hindi natuwa si Austin sa sagot niya. Matagal silang natahimik. Puno ng emosyon ang lalaki. Si Lilian naman gustong sabihin kung gaano siya nagsisisi. Sa huli, tinignan siya nito at marahang umiling. Hindi ko alam kung paano ko ito tatanggapin, Lilian. Doon niya naramdaman ang sakit na parang punyal na tumarak sa puso niya. Mas matindi pa kesa sa anumang sugat na natamo niya noon sa laban. Dahil ngayon, si Austin na mismo ang lumalayo sa kanya. Austin. Tawag niya dito pero hindi ito sumagot. Tumalikod ito at sumandal muli sa pader, pilit pinakakalma ang sarili. At sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, natakot si Lilian na baka hindi na ito bumalik sa kanya. Tahimik na nakatayo si Lilian sa loob ng lumang gusali. Habang si Austin nasa kabilang panig, nakasandal sa pader. Sa pagitan nila ay hindi lang espasyo, kundi isang pader ng panlilinlang at sakit na siya mismo ang naglatag. Ngunit wala na siyang oras para ipaliwanag pa. Sa likod ng katahimikan, isang hindi kanais-nais na ingay ang pumuno sa paligid. Ang tunog ng mga paang unti-unting lumalapit. Alam niyang hindi ito pangkaraniwang tao. Sanay siyang makarinig ng ganitong klaseng hakbang. Mabilis siyang tumingin kay Austin at nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha nito. Alam niyang naguguluhan pa rin ito sa katotohanan. Pero hindi na nila kayang tumayo lang at maghintay. Austin, kailangan na nating umalis ngayon na. Tinignan siya nito. May halong galit. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ko alam kung dapat pa kitang pagkatiwalaan. Hindi siya nakasagot agad. Pero kahit gusto niyang harapin ang emosyon nilang dalawa, hindi na nila ito pwedeng gawin ngayon. Dahil wala pang ilang segundo, narinig niya na ang tunog na isang baril na ikinasa. Tama ang hinala niya. Bigla niyang hinatak si Austin pababa at agad nagpagulong-gulong sa sahig nang marinig ang putok ng baril. Ang bala ay dumaan sa eksaktong lugar kung saan sila nakatayo kanina. Napasigaw si Austin. Lilian, ano? Stay down! Stay down! Stay low! Mariing sabi niya, habang mabilis na kinapa ang sapatos. Hinugot ang maliit na kutsilyong nakatago sa loob. Matagal niya nang binitiwan ang mundo ng patayan. Pero hindi siya naging kampante, lagi siya may backup plan. Bumagsak ang isang bahagi ng pader sa tabi nila nang tamaan nito na isa pang bala. Agad niyang hinatak si Austin at nagkubli sila sa likod ng isang lumang bakal na mesa. Ano to? Sino yung mga yan? Tarantang tanong ni Austin. Naningkit ang mga mata ni Lilian habang sinusuri ang paligid. 3. Hindi, 4. 4 na lalaki na nasa loob ng gusaling yun. Ang isa nasa itaas, sniper ng grupo. At sniper gun ang gamit nito. Habang ang 3 papalapit sa kanila mula sa magkakaibang direksyon. Pinakiramdaman niya ang sarili. Kaya niya pa ba to? Alam niya hindi siya pwedeng magpatalo. Makinig ka, Austin. Bulong niya. Pag sinabi kong tumakbo ka, tatakbo ka. Ano? Hindi kita iiwan dito. Hindi niya maiwasang mapangiti.
kahit na nasa delikadong sitwasyon sila. Sa sinabi nito, alam niyang mahal pa rin siya ni Austin. Kahit pa nasaktan niya ito. Pero ngayon, mas mahalaga ang kaligtasan nito kesa sa anumang nararamdaman niya. Promise me. Please. Hindi sumagot si Austin. Nang makita niyang papalapit na ang isa sa mga lalaki, hindi na siya naghintay pa. Mabilis siyang tumalon mula sa pinagtataguan at iniwasan ang unang bala. Sa isang iglap, tinakbo niya ang kalaban. Sinipa ito sa sikmura at sinaksak sa balikat gamit ang kutsilyo. Napahiyaw ito bago bumagsak. Kinuha niya ang baril nito at agad tinutok sa pangalawang paparating na lalaki. Isang bala, dalawa, bagsak ang kalaban. Sa likuran niya narinig niyang napamura si Austin. Lilian! Naramdaman niya may dumaan na malamig na bakal sa balikat niya. Masyado siya nag-focus sa harapan. Hindi niya napansin na isa pang lalaking sumugod mula sa gilid. Mabilis siyang umiwas at bumaliktad. Hinampas ang braso ng kalaban gamit ang baril, hanggang sa mabitawan nito ang patalim. Ngunit bago pa niya ito matuluyan, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Sa isang iglap, bumagsak ang lalaking nasa harap niya. Napalingon siya at nakita si Austin. Nanginginig ang kamay habang hawak ang baril na isang kalabang walang buhay. Nanlaki ang kanyang mga mata. Austin! Nakatingin lang ito sa patay na lalaki at gulat na gulat sa nagawa. Hindi ko sinasadya. Alam niyang ito ang unang beses na nakapatay si Austin. At kahit pa sa depensa niya ito ginawa, alam niyang hindi madaling tanggapin yon. Pero wala na silang oras. Kumilos muli si Lilian. Mabilis na kinalas ang sinturon ng isa sa mga patay na kalaban at kinuha ang extra ammunition. Isang sniper pa ang nasa itaas at wala silang depensa kung hindi sila gagalaw. Mabilis niyang hinatak si Austin. We need to go now. Now! Tumakbo sila papunta sa likuran ng gusali. Sinisiguradong hindi sila matatamaan ng sniper. Pero bago pa sila makarating sa labasan, narinig nilang may paparating na sasakyan sa labas. Huminto si Lilian at sinilip ang sitwasyon. 2 itim na van. Mas maraming kalaban. Lalo siya nagalit sa sarili niya. Akala niya tapos na. Akala niya walang hahabol sa kanya. Pero nagkamali siya. Narinig niyang muling nagsalita si Austin. Mas mahinahon na ngayon. Ano na ngayon? Hindi tayo pwede lumabas kung nandyan sila. Hindi pa rin makatingin sa kanya ng diretsyo. Pero alam niyang kahit papaano, nagsisimula na itong maintindihan ang sitwasyon. Wala na silang pagpipilian. Tinignan niya ang itaas ng gusali. May isa pang paraan. May plano ako. Dumukot siya ng maliit na granada mula sa bulsa ng isa sa mga napatay niyang kalaban. Tinignan niya si Austin at marahang hinawakan ang kamay nito. Kailangan mo magtiwala sa akin. Hindi to sumagot pero sa huli tumango ito. Bumuntong hininga si Lilian at hinila ito patungo sa likod ng gusali. Binato niya ang granada sa harapan kung nasa ng mga kalaban. At nang sumabog ito, ginamit nila ang pagkakataon para tumakbo. Tumakbo sila patungo sa isa pang eskinita, nilampasan ang madilim na bahagi ng syudad, hanggang sa makahanap sila ng isa pang lumang gusali kung saan sila pansamantala makakapagtago. Kapwa sila hingal na makarating doon. Napaupo si Austin sa gilid. Si Lilian nakabantay pa rin. Hinihintay ko may humahabol sa kanila. Matapos ang ilang saglit nagsalita si Austin. Lilian, I need to know everything now. Wala na siyang kawala. At sa gabing yun, sa gitna ng dilim at panganib, inilantad niya ang buong katotohanan, kahit na alam niyang maaaring ito ang tuluyang sumira sa kanila. Malamig ang hangin na maramdaman ni Lilian. Ang mabigat na tingin ni Austin. Alam niyang mahirap tanggapin ang lahat ng sinabi niya. Pero wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang sabihin ang totoo. Ang buong katotohanan dahil kung hindi, maaari silang mamatay ngayong gabi. Habang iniisa-isa ang mga detalye ng kanyang nakaraan. Ang kanyang buhay bilang isang assassin. Ang mga misyon niyang hindi na mabilang at ang dahilan kung bakit nais niyang umalis.
Wala lang imik si Austin na nakikinig. Sa loob ng 2 taon, pinaniwala niya ito na isa siyang ordinaryong babae. Ngayon heto siya. Ipinapaliwanag kung paano siya lumaki sa isang mundo ng dugo at patayan. Nang matapos siya, tahimik lang si Austin. Pero sa halip na takot o galit, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Pag-unawa. Di ko man kaya intindihin lahat na nangyari sa'yo noon. Pero alam kong hindi ka na yun ngayon. Alam ko ang babaeng mahal ko, hindi isang mamamatay tao. Alam ko lumaban ka para mabuhay, hindi para pumatay. Nakaramdam siya ng kirot sa puso. Hindi niya inakala matatanggap siya ni Austin ng ganito. Alam niyang nasaktan nito, pero sa kabila ng lahat, mas pinili nito maniwala sa kanya. Hawak ang kamay niya. Mahigpit siyang tinitigan ni Austin. Pero Lilian, gusto ko malaman. Sigurado ka bang hindi ka nababalik sa dati mong mundo? Tumango siya. Kaya ko nga tinakbuhan yun, Austin. Para magkaroon ng bagong simula para sa atin. Hindi na ito nagtanong pa. Sa halip, hinigpitan nito ang hawak sa kamay niya at tumayo. Kung ganon, hindi kita hahayaan bumalik doon. Hindi kita hahayaan mawala sa akin. Bago pa makapagsalita si Lilian, biglang may sumabog sa di kalayuan. Suminghap si Lilian at agad tumayo. Sumilip siya sa maliit na siwang sa bintana ng lumang gusali. At nakita niya ang 3 itim na sasakyang bumalot sa paligid. Nahanap na nila tayo. Bulong niya. Nakita niyang bumukas ang pinto ng isang van at lumabas sa mga armadong lalaki. Hindi ordinaryong goon sa mga ito. Mga bihasang sundalo ang kilos. Austin, makinig ka sa akin. Kailangan nating umalis bago nila tayo maabutan. Anong plano mo? Tanong ni Austin. Halatang kinakabahan pero hindi nag-aalinlangan. Dati, ang kinatatakot niya. Baka kapag nalaman nito ang totoo, baka sumigaw pa ito sa takot. O kaya tumangging sumama sa isang mapanganib na plano. Pero ngayon buo na ang tiwala nito sa kanya. Doon, sa likod, may lumang eskinita. Kapag binuksan ko ang pintong yan, tatakbo tayo na mabilis hanggat kaya natin. Huwag kang hihinto. Ano man ang mangyari. Hindi kita iiwan, Lilian. Alam ko, pero huwag kang lilingon. Tatakbo tayo na magkasama. Wala silang sinayang na oras. Kinuha niya ang flash grenade mula sa bulsa at tinanda ito. Tatakbo tayo sa bilang ng 3. 1, 2. Hinagis niya ang grenade palabas ng gusali. 3. Kasabay na nakakabulag na liwanag mula sa pagsabog. Mabilis silang tumakbo palabas ng likurang pinto. Tumalbog ang liwanag sa madilim na eskinita at nakarinig sila na nagsisigawan na tauhan sa labas. Move! Move! Sigaw ng isang lalaki. Mabilis silang pumasok sa mas makipot na eskinita. Tumatakbo sa pagitan ng lumang gusali. Ramdam ni Lilian ang malamig na simoy ng hangin. Pati ang tibok ng puso niya na parang gusto nang lumabas sa kanyang dibdib. Nang lumiko sila sa isang sulok, bigla silang napahinto. 2 lalaki ang naghihintay sa kanila, parehong armado. Mabilis ang kilos ni Lilian. Hindi niya na hinintay pang lumapit ang mga ito. Sumunggab siya sa isa at mabilis binasag ang ilong nito gamit ang siko. Napahiyaw ito at nabitawan ng baril. Ang pangalawa naman agad binaril ni Austin. Bago pa ito makaputok. Hindi makapaniwala si Lilian sa nakita. Austin? Mabilis nitong tinignan ng hawak na baril. Nanginginig ang kamay pero nanatiling matatag. Wala tayong oras para mag-alala. Tara na. Napangiti siya. Mas matapang ito ngayon. Muli silang tumakbo hanggang makarating sila sa dulo na eskinita. May bakod sa harapan nila pero hindi ito naging hadlang kay Lilian. Mabilis siyang umakyat gamit ang liksi mula sa dating pagsasanay at inabot ang kabilang panig. Pagkababa niya, inabot niya ang kamay kay Austin. Hawak ka. Nagatubili ito sandali pero kalaunan, hinawakan ang kamay niya. Sa isang mabilis na galaw, hinila niya ito, pataas.
at sabay silang lumagpas sa bakod. Paglapag nila, nakita nilang may isang motorsiklo nakaparada sa gilid ng kalsada. Tamang-tama. Ano? Nanakawin mo? Hindi. Iniwan ko talaga ito kanina dito. In case kailangan natin na mabilis ang pagtakas. Sumakay na siya at pinaandar ang makina. Sumakay si Austin sa likuran niya. Mahigpit ang pagkakakapit sa bewang niya. Handa ka na? Matagal na. Sagot nito. Nang may marinig silang paparating na sasakyan sa likuran, hindi na siya nagdalawang isip pa. Pinigil niya ang paghinga at mabilis pinatakbo ang motor, palabas ng eskinita. Habang binabagtas nila ang madilim na kalsada, ramdam ni Lilian ang bilis ng tibok ng puso niya. Mabilis ang andar ng motor sa madilim na kalsada. Nasa likuran nila ang panganib pero sa sandaling to, ang tanging naririnig niya ay malalim na paghinga ni Austin at ang tunog ng hangin na dumadampi sa kanyang balat. Nang makita niyang wala nang humahabol sa kanila, dahan-dahan niyang binagalan ang takbo. Nararamdaman niya ang bigat ng adrenaline sa katawan niya. Kanina lang nasa bingit sila ng kamatayan. Pero ngayon nakatakas sila. Sa kanto ng isang lumang tulay, ipinarada niya ang motor sa gilid ng daan. Tahimik ang paligid, maliban sa marahang alon ng tubig sa ilog sa ilalim ng tulay. Dito muna tayo saglit. Bumaba si Austin at kita ang pagod sa mukha nito. Bakit tayo huminto? Safe tayo for now. Kailangan lang natin huminga. Tahimik silang tumayo sa harap ng tulay. Pinagmamasa ng kumikistap na refleksyon ng buwan sa tubig. Hindi makapaniwala si Lilian na nandito pa sila, nabuhay pa sila. Naramdaman niya ang mainit na kamay ni Austin na humawak sa kanyang kamay. Ang dami kong gustong itanong. Pero hindi ko alam kung kaya ko marinig ang sagot. Napatingin siya dito. Kitang-kita niya ang emosyon sa mata nito. Pagod, lungkot, pero higit sa lahat pagmamahal. Hindi mo kailangang itanong ngayon. Basta mahalaga nandito tayo, ligtas tayo. Huminga ng malalim si Austin bago ngumiti ng bahagya. Siguro nga. Alam mo, nung una kita makita, hindi ko inakala may ganitong parte sa buhay mo. Di mo naman kasi ako tinanong kung dati akong assassin. Napatawa si Austin pero may lungkot sa tawa nito. Kung nalaman ko noon siguro natakot ako o baka lumayo ako. Pero ngayon? Tanong niya at tinitignan to sa mata. Tumahimik ito sandali bago muling magsalita. Ngayon, di ko na magawang lumayo. Kahit sabihin mong patayin mo ako, hindi kita magagawang iwan. Hindi inakala ni Lilian na maririnig niya ito mula sa asawa. Salamat. Para saan? Dahil di mo ako tinakbuhan. Ngumiti si Austin at hinawakan ang kanyang magkabilang pisngi. Dahil mahal kita. At kahit sino ka pa, kahit anong pinagdaanan mo, hindi yun magbabago. Hindi niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan siyang lumapit at hinalikan to sa labi. Hindi ito mabilis, hindi rin nagmamadali. Isang halik na puno ng emosyon ng pagpapasalamat at ng pangakong hindi niya ito iiwan anuman ang mangyari. Nang maghiwalay ang kanilang labi na patingin sila sa isa't isa. Anong gagawin natin? Tanong ni Austin, hawak pa rin ang kanyang muka. Huminga ng malalim si Lilian. Kailangan nating umalis sa lungsod na to. Mas maraming tao ang gustong mahuli ako at ngayon nadamay ka na. Paano tayo makakaalis? Tuloy natin ang biyahe. May kakilala ako sa labas ng syudad. Siya ang makakatulong sa atin para makalabas ng bansa. Nag-isip si Austin sandali bago tumango. Okay, pero bago tayo umalis, pwede bang sandali lang? Hayaan mo makalimutan ko ang lahat ng gulong to. Walang pag-aalinlangang niyakap ni Lilian ng asawa. Mahigpit at parang ayaw niyang bumitaw. Sa sandaling ito, kahit nasa gitna sila ng panganib, kahit alam nilang delikado pa rin ang sitwasyon, nagkaroon sila ng isang saglit ng kapayapaan.
At para kay Lilian, sapat na yun para ipagpatuloy ang laban. Madilim ang langit na muling pinaandar ni Lilian ang motor. Ang lamig ng hangin ay nagpapaliwatig ng paparating na panganib. Pero wala siyang pakialam. Mahigpit ang kapit ng asawa niya sa bewang niya, habang binabaybay nila ang lumang highway na paakyat sa bundok. Wala nang masyadong sasakyan sa kalsada. Tanging ang tunog ng makina ng motor at ang malamig na simoy ng hangin ang naririnig nila. Matapos ang ilang kilometro, lumiko sila sa isang makipot na daan, papunta sa isang abandonadong rest stop. Mula dito natatanaw ang buong lungsod. Ang mga kumikislap na ilaw, ang mga gusali, at ang malawak na lansangan na kanilang tinatakasan. Pumarada siya sa tabi ng isang sirang gusali at bumaba sa motor. Bumaba na rin si Austin at tumingin sa paligid. Tahimik dito. Dito kami dati nagpapahinga kapag may misyon. Alam kong hindi ito madaling makita mula sa highway, kaya malabong may makasunod sa atin. Tahimik silang naupo sa lumang bench na nakaharap sa tanawin. Kahit nasa panganib, ang buhay nila, parang nagkaroon sila ng sandaling katahimikan. Di ko inakala magiging ganito ang buhay ko sa isang iglap. Ani Austin habang nakatingin sa malayo. Dati, ang problema niya, paano magpasikat sa trabaho? Ngayon tumatakbo na siya para sa buhay niya. Tumingin si Lilian kay Austin. Gusto mo bang bumalik? Napatingin si Austin sa kanya. Kita ang bahagyang gulat sa muka. Ano? Kung gusto mong bumalik sa dati mong buhay, kung gusto mong bumitaw, Austin, naiintindihan ko. Mahinang tumawa ang lalaki, puno ng sarkasmo. At iiwan kita dito? Di ko naman gagawin yun. Napangiti si Lilian. Gusto ko lang makasiguro. Hinawakan ni Austin ang kamay niya. Lilian, hindi mo na kailangan magduda. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Hindi niya alam kung ilang minuto silang tahimik na nakaupo doon. Napansin ni Austin ang kamay niyang bahagyang nanginginig. Lilian, ayos ka lang ba? Medyo. Hinawakan ni Austin ang kamay niya. Pinisil ng mahigpit. Hindi mo kailangan magpanggap na malakas sa harapan ko. Akala ni Lilian, iiwan siya nito. Pero heto ngayon ang asawa niya. Handa siyang alalayan. Tanggapin kung sino siya at hindi siya iiwan. Hindi ako makapaniwala nandito ka pa rin. Hindi ako makapaniwala na ganito ka kagaling. Lahat ng ginawa mo kanina, hindi ko alam kung dapat ba ako matakot o humanga. Siguro pareho. Napangiti si Austin. Siguro nga. Hindi ko alam kung paano tayo makakawala dito. Pero ano man ang mangyari kasama mo ko. Sumandal si Lilian sa balikat ni Austin. Minsan kahit sa gitna ng panganib, alam niyang sa pagkakataong ito pwede siyang huminga. At sa gabing ito, kahit papaano alam niyang hindi siya nag-iisa. Sa isang underground facility sa labas ng lungsod, isang malaking screen na nagpakita ng pulang alerto. Kumikistap-kistap ito habang sunod-sunod na dumadating ang encrypted messages. Sa loob ng madilim na silid, nakaupo sa isang mesa ang isang lalaki nakasuot ng itim na leather jacket. Isang earpiece na nakasuot sa kanyang tenga. Sir, we found her. Napataas ang kilay ni Agent Marco habang hinihigpitan ng kapit sa hawak niyang tablet. Sa screen nito, isang satellite feed ang nagpapakita ng thermal signatures mula sa isang maliit na rest stop sa bundok. Dalawang tao ang malinaw na nakaupo sa isang bench. Isa sa kanila si Lilian, na minsan nilang tinawag na Shadow. Finally. Mahinang bulong ni Marco, habang mabilis na pinindot ang ilang buttons sa keyboard. Sa likod niya, isang babaeng may kulay pulang buhok ang tumayo. Confirm na siya nga? Tanong nito, nakataas ang isang kilay. Oo, Amber. She's alive. And she's not alone.
Ipinag-cross ni Amber ang kanyang braso. So sino yung kasama niya? Ang asawa niya. Napabuntong hininga si Amber at umupo sa tabi ni Marco. Great! Hindi lang natin kailangan iligtas si Lilian, pati asawa niya. At may isa pang problema. Biglang sabad ng isa pang boses. Sa dulang bahagi ng kwarto, lumapit si Roy, isang senior analyst, habang bitbit ang isang file. Hindi lang tayo nakahanap sa kanya. Bumigat ang pakiramdam sa loob ng kwarto. Shit! Sino pa may hawak na impormasyon? Ibinaba ni Roy ang file sa mesa. Remember? Blackhound? Biglang nanigas si Amber. Tell me you're joking. Umiling si Roy. Di ako nabibiro. May nakuha kaming intercept message na nagpapahiwatig ng dating elite assassin ng Blackhound. Nakadeploy para kunin siya. Ang Blackhound? Isang underground assassination group na tinutugis ng dating ahente na gustong magretiro o lumabas sa sistema. Walang nakakatakas sa kanila kapag target kanila. May dalawang posibleng kahihinatnan. Mawawala ka na parang mula o mamamatay ng marahas. Kung totoo ang natanggap nilang impormasyon, nangangahulugan lang na hindi lang basta tumatakbo si Lilian at ang kanyang asawa mula sa ordinaryong mga kalaban. Tumatakbo sila sa mismong multo na nakaraan. Anong plano natin? Tanong ni Amber habang mabilis na tinipon ng ilang gadgets mula sa kanilang storage unit. Hindi natin sila pwedeng pabayaan. Lilian risked everything para sa atin nun. It's time to return the favor. Pero paano natin sila mahanap? Bago pa yung Blackhound. Malamang mauuna yun. Nagtipa si Roy sa kanyang laptop at nagpakita ng isang mapa ng lugar kung nasaan si Lilian. Meron tayong 2 oras bago makalapit ang Blackhound sa kanila. Pero malamang aalis si Lilian sa lugar na yon. Are you sure? Tanong ni Amber. Oo. At kung alam natin yan, siguradong alam din ng Blackhound. Lalong bumilis ang kilos ng mga tauhan sa facility. Isa-isang kinuha ni Marco at Amber ang kanilang armas, gadgets, at tactical gear. Alam nilang hindi magiging madali ang misyon na to, pero ililigtas nila si Lilian ano man ang mangyari. Marco, may available ba tayo extraction team malapit sa lugar? Negative. Sagot ni Marco. Ang pinakamalapit nating tao nasa kabilang lungsod pa. Aabuti ng 3 oras bago sila makarating. Then we have to go ourselves. Matigas na sabi ni Amber. Tumingin si Marco kay Roy. Meron ka bang alternate escape route para sa kanila? Mabilis nagtipa si Roy sa kanyang computer. Ilang segundo lang lumabas ang isang ruta sa screen. Meron. Isang lumang minahan. Mga 3 kilometro mula sa rest stop. Pwede silang dumaan doon. At may exit tunnel na palabas ng bundok. Napangisi si Amber. Perfect. Pero hindi pa sila nakakalabas ng pinto nang biglang tumunog ang emergency alert system sa loob ng facility. Lahat ng tao napatingin sa screen. Red alert. May incoming distress signal. At galing ito mismo kay Lilian. Code Red! Code Red! Nasa panganib na sila! Tinignan ni Amber ang screen at nakita ang encoded distress signal na ipinadala mula sa burner phone ni Lilian. Shit! Huli na tayo! Kailangan na natin gumalaw! Now! Agad nilang kinuha ang gamit at tumakbo papuntang sasakyan na nakahanda sa kanilang underground garage. Sa isip ni Marco, isa lang ang paulit-ulit niyang sinasabi. Pupunta na sila at kailangan kumapit ni Lilian doon. Mabilis na tinanggal ni Lilian ang earpiece niya at dinoble ang paglalagay ng signal disruptor sa paligid. Sa isang gilid ng abandonadong rest stop, nakita niya nag-aayos ng motorsiklo si Austin. Kita niya ang seryoso nitong ekspresyon, isang bagay na bihirang makita niya sa asawa. Lumapit siya rito at hinawakan ang balikat nito. Austin, we need to move. How bad was it? Walang kasiguraduhan ng buhay natin kung mahuli tayo. Pero may backup akong tinawag. Kailangan natin makaalis bago dumating ang Blackhound. May alam ka ba ligtas na daan palabas? Sa lumang minahan. 3 kilometro mula dito. Pwede tayong dumaan doon. May underground tunnel na maaaring gamitin. Pagkalabas nila ng rest stop,
Biglang bumukas ang ilaw mula sa tatlong itim na sasakyang paparating mula sa malayo. "Kumapit ka!" aniya, sabay piga ng throttle ng motor. Umarangkada sila pababa na makipot na daan. Iniwasan ng mga bato at lubak. "Lilian, binabaril na tayo!" "I know, pero wag kang bumitaw!" Pinaikot ni Lilian ang motor sa isang kurbadang kalsada. Halos sumahid ang tuhod niya sa lupa. Dalawang sasakyan ang patuloy na sumusunod. Kumilos agad si Lilian. Nang makita niya isang maliit na dirt path sa gilid ng bangin, hindi na siya nagdalawang isip. Sinunggaban niya ito kahit pamakitid at puno ng putik ang daan. "Lilian, sigurado ka ba dito? Wala na akong choice." Sa harap nila, kita nila ang lumang minahan na nagsisilbing tanging daan nila palabas. Ngunit bago pa nila marating ito, biglang humarang ang isa pang sasakyan sa bungad ng lagusan. Napamura si Lilian. Wala siyang oras mag-isip na ibang ruta. Kailangan nila lumaban. Hinila niya ang isang maliit na armas mula sa kanyang thigh holster. At mabilis na nagpuputok sa gulong na humarang sa sasakyan nila. Sapol. Bumagsak ito sa isang tabi. Sapat para makalusot sila. Pagpasok nila sa minahan, binagala niya ang takbo. Madilim at makitid ang daan. Alam niyang hindi magtatagal. Susundan sila ng Blackhound. Habang binabaybay nila madilim na tunnel, naramdaman niyang hinigpitan ni Austin ang yakap. "Are you okay?" "Yeah, just adjusting to this." Sa kanto ng minahan, bumaba sila ng motor at naglakad. Wala silang choice kundi magpatuloy gamit ang paa. "Nahanap nila tayo." Saad ni Austin, nang marinig nila ang tunog ng sasakyang dumadating sa labas. "Not if we move faster." Habang papailalim sila sa minahan, narinig nila ang tunog ng kalaban. Tumingin si Lilian sa paligid. Napansin niya ang isang lumang istruktura sa gilid ng tunnel. Isang wooden support beam na mukhang marupok na. "Cover your ears." Bulong niya kay Austin. Sa isang iglap, nagbagsakan ng bato alikabok mula sa itaas. Tinabunan ng lagusan at pinutol ang daan ng mga humahabol sa kanila. "Holy shit!" ani Austin habang pinanood ang pagbagsak ng mga bato. "Hindi natin sila mapipigilan na matagal. We need to keep moving." Habang naglalakad sila sa loob ng madilim na lagusan, tanging ang tunog ng mga hakbang at marahang paghinga maririnig. Kahit paano napanatag si Lilian na makitang hindi nasaktan si Austin sa nangyaring pagguho. "Hindi ko alam na ganito kalalim tong daan." Ani Austin, habang iniilawan ang paligid gamit ang flashlight mula sa kanyang cellphone. "Wala tayong ibang choice. Hindi tayo pwedeng bumalik. Kapag nakahanap na ibang ruta ang Blackhound, siguradong aabutan nila tayo." Pinagmasdan niya ang asawa. Kahit halata ang pagod at tensyon sa mukha nito, nananatili ito matatag. Hindi na ito yung lalaking dating walang alam sa mundo ng assassin. Mabilis nakapag-adjust si Austin sa mundo niya. Biglang nagpanik si Austin na madulas sa basa at madulas na bato. "Shit! Hawakan mo ko ng mahigpit." Sabi ni Lilian habang ginagamit ang lakas para iangat siya. Pareho silang napaupo sa lupa at hinihingal. "Salamat. Basta ikaw." Ngumiti si Lilian sa asawa. Ngumiti rin si Austin. "Kahit kailan, hindi mo ako hinahayaang mahulog, no?" "Never." Sagot kita. Pero bago sila makapagpahinga ng tuluyan, isang malakas na tunog ng pagsabog ang umalingaw-ngaw. Biglang naging alerto si Lilian at alam niyang ang pagsabog na yon ay isang senyales na may paparating. "Bilisan mo! Kailangan nating umalis dito!" Sa bawat akbang, naririnig nila unti-unting pagbagsak ng ilang bahagi ng lagusan sa likod nila. Bumibilis ang tibok ng puso ni Lilian. Napansin niya ang 200 sa dulo. Isang papunta sa kaliwa at kanan. Pinikit niya ang mata at inalala ang mapa na nakita niya noon sa isang classified file. "Dito!" Hinila niya si Austin papunta sa kanan. "Hindi ba masyado makitid to?" Tanong ng asawa niya habang tumatakbo. "Mas makitid, mas mahirap habulin."
Ngunit bago pa sila makalayo, isang malalim na boses ang umalingaw-ngaw sa loob ng lagusan. Huwag kayong tumakbo, Shadow. Biglang napatigil si Lilian. Dahan-dahan siyang humarap sa direksyon ng boses. Habang si Austin naman, nanatiling nasa likuran niya. Sa harapan nila may 3 lalaking armado. Ang isa sa kanila, pamilyar sa kanya, si Raph. Isang dating kasamahan ni Lilian sa assassination room. Ngunit ngayon, nagtatrabaho na sa Blackhound. Akala ko ba, gusto mo mabuhay ng tahimik? Sarkastikong tanong ni Raph. Bitiwan mo yung baril mo, Raph. Alam mong hindi to matatapos ang gusto mo. Talaga? Sa tingin mo, kaya mo tumakas? Sa isang mabilis na galaw dinukot ni Lilian ang maliit na blade mula sa tagiliran niya at tinapon ito kay Raph. Sapol ito sa balikat. Bago pa makapag-react ang 2 lalaki, kinuha ni Austin ang isang kahoy sa sahig at pinalo ito sa isa. Tumakbo sila. Kahit pagod at hingal, hindi sila tumigil. Sa wakas, nakalabas sila ng lagusan. At ang sumunod, sumalubong sa kanila ang malamig na hangin ng kabundukan. Sa hindi kalayuan, isang helicopter ang palapit. Ang rescue team na pinadala ng dating agency ni Lilian. Napangiti siya. Austin, ligtas na tayo. Napatingin sa kanya ang asawa at marahang hinaplos ang pisngi. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan, Lilian. Ang tunog ng helicopter ay lumakas habang papalapit sa kanila. Ang malamig na hangin mula sa rotor blades ay humahampas sa mukha ni Lilian. Pero hindi niya yun ininda. Sa wakas matapos ang habulan, barilan at pagdatago, may paraan na sila makatakas. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Austin. Hindi niya ito binitawan kahit sandali. Dahan-dahang bumaba ang isang lalaki na kaitim mula sa helicopter. May suot itong tactical gear at may pamilyar na tindig na agad niya nakilala. Matangkad din ito, si Von, ang dating partner niya sa pagiging assassin at isa sa pinagkakatiwalaan niya noon. Lilian, buti naman buhay ka pa. Von, inayos si Lilian ang kanyang tindig, ngunit hindi niya binitawan ang pagkakahawa kay Austin. So ito na siya? Ang lalaking naging dahilan kung bakit mo iniwan ang mundo mo? Para sa kanya? Tumango si Lilian. Oo. At hindi ko pinagsisihan yon. Tinitigan lang siya ni Von. Tila may gustong sabihin pero pinigilan ng sarili. Nakuha ko na sila. Ready for extraction. Nagmamadali silang sumakay na helicopter. Habang lumilipad to pataas, kitang-kita nila mula sa ibaba ang sasakyan ng Blackhound. Napilit humahabol sa kanila ngunit huli na. Panandali ang nakahinga ng maluwag si Lilian. At sa unang pagkakataon, ligtas na sila ni Austin. O baka mali siya ng hinala. Habang nasa ere sila, napansin niyang tila tahimik ang buong rescue team. Hindi siya makatiyak kung dahil ba ito sa tensyon ng misyon o may iba pang dahilan. Saan base tayo dadalhin? Tanong niya kay Von. Lumingon ito sa kanya. Sa ligtas na lugar. Ano ibig mong sabihin? Marami nang nagbago simula nang umalis ka, Shadow. At hindi lang ang Blackhound na may gusto sa'yo ngayon. Napalunok si Lilian. Ano ibig mong sabihin? Singit ni Austin. Halatang hindi nagugustuhan ang usapan. Tumingin siya kay Von. Bumaling din to sa kanya. Sabi mo sa kanya, Lilian. Napahinto siya. Anong dapat kong sabihin? Huwag kang magpanggap na hindi mo alam. Hindi lang Blackhound ang humahabol sa'yo. Maging ang agency natin mismo may gusto sa'yo. Nanlamig ang katawan ni Lilian. Hindi maaaring totoo ito. Von, hindi mo ba naisip? Bakit walang sumundo sa'yo? Bakit hindi sila agad nagpadala ng extraction team? Kahit alam nila nasa panganib ka? Tahimik siya. Because they wanted to see how much of a threat you still are. At ngayon alam na nila na hindi mo kayang bumalik sa kanila. Napatingin siya kay Austin na halatang naguguluhan. Ano ibig sabihin nito, Lilian?
Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Biglang nanlamig ang kanyang batok dahil sa bakal na dumampi doon. Isang baril. Si Von mismo ang may hawak nito. I'm sorry, Shadow. Alam mo, hindi ako gumagawa ng desisyon para sa sarili ko. Hindi siya agad nakapagsalita. Alam niyang totoo ang sinasabi nito. Sa mundo nila walang permanenteng kakampi. Handa kang itapon ang buhay mo para sa kanya, di ba? Itinutok ni Von ang baril sa ulo niya. Handa ka rin mamatay para sa kanya, di ba? Nakita niya ang reaksyon ni Austin. Gulat, galit at takot. Huwag mong gawin to, Von. Di ako magdedesisyon nito, Shadow. Alam mo yan. Alam niyang wala na ibang paraan. Kailangan niyang lumaban. Pero hindi niya kayang ipahamak si Austin. Sa isang iglap, umakto si Lillian. Mabilis niyang hinawakan ang braso ni Von, itinulak ito pababa. Sinipa palayo. Nagpumigla siya at mabilis kinuha ang baril sa holster ni Von. Nagkaroon ng maikling sagupaan sa loob ng helicopter. Bago pa makaputok si Von, naunahan siya ni Lillian. Isang putok at napatigil ang lahat. Unti-unting lumod si Von. Hawak ang sugatang tagiliran. Hindi niya ito pinatay, pero sapat ang tama para hindi ito makalaban. Hawakan mo ko! Sigaw niya kay Austin. Wag mo sabihin na wala na tayong ibang paraan. Tatalon tayo. Wala nang oras para mag-isip pa. Kinuha niya ang harness sa gilid ng helicopter. Ikinabit niya ito kay Austin. Isang parachute. Nagkabit din siya ng kanya. Saka sila tumalon dalawa sa ere. Habang bumabagsak sila sa hangin, sa ibaba, isang malaking ilog ang naghihintay. Sa loob ng ilang segundo, lumubog sila sa malamig na tubig, binabalot ng katahimikan. At habang lumulutang sila sa ibabaw, habol ang hininga, nagkatinginan sila ni Austin. Ilang sandali pa napatingin sila sa taas ng ere. Sumabog ang sinasakyan nilang helicopter kanina. At sa mga oras na yun, alam nila, malaya na sila. Hindi na niya kailangan tumakbo pa. Ngunit alam niya hindi ito ang katapusan. Alam niyang may susunod at susunod pa rin sa kanila. Pero gagawin lahat ni Lillian para makatakas sila sa kanyang nakaraan. Lumipas ang mga buwan, tinapos nila ang kailangan tapusin. Nagdesisyon silang dalawa ng kanyang asawa na lumipad patungo sa ibang bansa. Sa isang liblib na lugar sa Switzerland, doon sila nanirahan ng tahimik hanggang sa magdesisyon silang magkaroon na ng anak. At pagkalipas ng ilang buwan na pag-alaman nilang buntis nga si Lillian, si Austin na ang pinakamasayang tao sa buong mundo na malaman niya yon. Si Lillian naman, opisyal ng pinutol ang lahat ng koneksyon niya sa mga taong kilala niya noon. Dahil kailangan niya mag-focus sa kanyang pamilya at sa biyayang ibinigay sa kanila na may kapal. Ito na ang tunay na pagtatapos ng lahat. At sa wakas, ito na ang pagharap niya sa panibagong simula. Nang wala nang tinatago sa asawa, at lahat ay payapa na. The End.